Okay lang bang mag-top up or mag-add ng engine oil? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, meron na namang na-question sa akin from YouTube, no? At yun nga, may question siya dyan na okay lang bang mag-add ng oil sa aking engine? Okay, anuhin mo natin kasi lang yung tanong niya, no? Oo, yes, okay naman yan. Especially kung medyo mababa yung oil, ano? Pero bago tayo mag-add, mag-imbestiga muna tayo. Kasi normally, okay, ito yung normally, no? Every 5,000 kilometers o sa 5,000 kilometers, pwede namang bumaba yung oil talaga niyan. Pero, kumbaga sabihin natin sa 100%, usually mga 90% lang. O 90% yung natitira. Pag mas lower ka sa 90% or like sample 50% na lang yung natira sa engine oil mo, eh medyo serious yung issue natin dyan. So, kailangan mong imbestigahan saan napupunta yung oil. Kasi kung 5,000 kilometers, tumakbo ka ng 5,000 kilometers, from 1 to 100, naging 90% yung oil, okay lang, nadagdagan mo. Normal yon. Okay. Pero, kung less than 50% o 50% lang yung natirang oil, hindi yun normal. Okay? So, kung okay lang, okay, yes. Now, sa pagta-top up naman, depende to, no? Kasi yung iba, yung halimbawa, ano ba yung tinatop up mo? Kasi, kung halimbawa, fully synthetic yung nilagay mo, every 10,000 kilometers yan, pero sa middle kasi na, halimbawa, 5,000 kilometers, maganda chine-check mo rin talaga yung oil mo. Kasi may medyo bumababa talaga ng konti yan. So, kailangan mong top upan. Kaya nga pag nag-ano kayo sa kasa, kahit kahit every 10,000 kilometers yung ano ninyo, yung change oil, pag nakita nila na medyo mababa yung oil, nagre-request sila ng 1 litro. Although maliit lang yung nailalagay nila, minsan nga 250 ml lang yata yung nakukuha, kaya may 75 ml pang sobra. Nangyayari yan sa ibang kasa, no? Kasi ako na-experience ko rin yan dati. Every 10,000 yung change oil ko, pero pag dinadala ko doon ng 5,000 kilometers, pinabibila ako ng 1 litro. Pero ang binabawas lang naman nila, mga 250 ml lang naman. So, yung 75 ml o yung 750 ml, inuuwi ko. No? So, yun. Check mo, no? So, kung sakali man, no? Normal lang na bumababa yan. Pero, hindi ko pero kung mas lower dun sa pagbaba, okay, mas maganda check mo yung ilalim ng iyong sasakyan kasi isa sa mga idea diyan, halimbawa ginarahe mo. So halimbawa morning aalisin mo, 'di ba? So papasok sa office o work, then makita mo, dapat tignan mo yung pinag-alisan ng sasakyan mo, may drip ba ng oil. Kasi pag may drip yan ng oil, may problema yan. Pwedeng tumatagas yan sa oil filter, pwedeng sa drain plug, pwede dun sa oil pan, pwede sa valve gasket, no? At kung saan-saan pa, no? Ah, uh, uh, yung valve cover gasket, no? So yun, maraming pwedeng pagtagasan yan. Kaya pag lumolower siya, dapat iniimbestigahan na natin. Okay? Kasi mahirap na, no? Yan ang pinakabuhay ng ating sasakyan. At once na na-drain up yan, there's a tendency na umilaw yung red oil sign dyan, ano? At pag umilaw yan, I highly recommend igilid nyo na kagad yung sasakyan, i-off nyo na kagad yung sasakyan ninyo, at i-check ninyo yung inyong oil, no? Tignan ninyo kung ano ba yung level niya. Kung kaunti, dapat yung dagdagan yon. At dapat tignan nyo rin kung saan ba tumatagas. Kasi pag masyadong malakas yung tagas niyan, kailangan nyo na talagang ipagawa dyan sa area na yan o ipatowing ninyo. Kasi pag ang sasakyan ay tumakbo ng walang oil, sadly masisira yan. Okay, so yun mga paps, no? Kumbaga, yan yung pinakabuhay ng ating sasakyan. Kung okay mag-top up, yes, kung nakita nyo mababa. Pero, kung masyadong mababa, imbestigahan nyo rin. Kumbaga, wag lang dagdag ng dagdag. Ito, meron isang case dyan eh. Hindi daw siya nagpapa-change oil. Dagdag lang siya ng dagdag ng oil. Well, ang mangyayari kasi dyan, pag hindi ka nag-change oil at dagdag ka ng dagdag ng oil, ang nangyayari kasi dyan, yung oil dyan, nag-i-sludge yan. So, ang nangyayari, kaya ka dagdag ng dagdag ng oil, kasi yung mga oil, nagiging sludge, kumbaga, nagiging siyang para siyang gel. So, ang effect nun, ibis na mag-circulate yung oil palagi, ang nangyayari, nai-stagnant na siya at posibleng bumara yan dun sa mga takbuhan ng oil. So, ang effect nun, pwedeng mag-overheat yung inyong sasakyan o pwedeng masira talaga, tumaas yung wear and tear. Kaya
yun, isang idea rin, ano? Hindi naman, dapat, nagpapa-change oil ka pa rin kahit alam mong laging puno yung inyong oil. Kasi baka naman kaya pala puno, kasi, nag-i-sludge na yung iyong oil, no? So, yun mga paps, no? So, yan lang yung mga idea, no? Kung okay, yes, okay. Pero, pag masyadong mababa, o marami kang oil na ilalagay, mag-imbestiga ka. At, dapat din nagpapa-change oil tayo. Huwag dagdag lang ng dagdag. Kasi, baka ang effect niyan, nag-i-sludge na yung oil sa iyong sasakyan. Ano? At yun, magsasagot na naman tayo, no? Na mga question na may kinalaman sa oil, no? Anong mas okay, mineral ba or fully synthetic? Well, nasa sa inyo kung ano yung mas trip ninyo, no? Basta ako, sundin nyo lang yung tamang interval ng oil na bibili ninyo. Kung mineral yan, every 5,000 kilometers, eh sana pinapalitan mo. At kung fully synthetic naman yan, ay every 10,000 kilometers, no? So, nasa sa inyo kung ano yung mas trip ninyo, no? At yun, question, tama bang sundin yung viscosity na recommended ng manufacturer? Oo naman, syempre. Kumbaga yung tamang viscosity, actually isa yan sa mga recommended ko talaga, no? Check nyo yung owner's manual ninyo. May recommendation naman dyan kung ano yung viscosity na ideal sa inyong engine. Kasi mas tama yung viscosity, syempre mas compatible yan dun sa iyong engine, ano? Kumbaga, ano naman kumbaga pero sa Pilipinas ito ewan ko kung agree kayo sa akin, ano. Ako personally hindi ko na masyadong tinitingnan yung viscosity. Basta namimili na lang ako mineral, polysynthetic o semi-synthetic, kasi yung viscosity dito sa Pilipinas naman, kasi hindi naman tayo nag-i-snow, hindi naman sobrang init dito katulad ng yung mga disyerto, no. So kumbaga nasa tamang klima lang naman tayo. So hindi naman din ganun kalaki yung factor, no. Pero syempre ako, viscosity is viscosity. So sundin pa rin natin talaga yan. Okay? Pero ako, hindi ko na yung tinitingnan. Personal ko lang yun, personal ko lang. Okay? Pero still, sundin nyo pa rin yung viscosity na recommended ng inyong manufacturer, no. At yun, ito may question tayo sa oil filter, no. Okay lang bang hindi magpalit ng oil filter? Nako, isa ako dito sa mga gumagawa nito, no. Mas recommended o i-recommend ko talaga sa inyo, pag mag-change oil kayo, magpalit kayo ng oil filter. Okay, wag niyo akong gayahin na tinatamad minsan. Pero technically po pwede. Kung halimbawa mineral yung kinarga ninyo, pwede. Pero kung halimbawa fully synthetic, masyado nang overuse yung filter, so papatak ka na ng mga 20,000 kilometers bago ka magpalit ng oil filter. Kasi kung mineral 10,000 lang ka papatakan nun. So, nasa sa inyo pa rin. Pero kung ako ang tatanungin, every change oil, magpalit kayo ng oil filter para sigurado. Huwag niyo akong gagayahin. Okay, so yun mga paps, no? Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button dyan sa baba. At sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas. Sa TikTok, click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.